Tingnan natin ang Philippians chapter 4 verse 13. 함께 보시겠습니다. Nasusulat, lahat ng mga bagay ay aking magagawa, sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. 할수 있느니라고 했습니다. Nasusulat, lahat ng mga bagay ay aking magagawa, sa pamamagitan ng Diyos. Ginawa ng Diyos na posible, ang lahat ng bagay para sa atin, inimbitahan tayo rito, at pinagsama-sama tayo bilang isang pangkat. Sa katunayan, sa Diyos, halos hindi tayo nakakatulong bilang mga miyembro ng pangkat. Gayunman, pinahahalagahan niya tayo at binigyan ng pagkakataon. Mga kapatid, ang makalangit na Ama at makalangit na Ina, ang siyang nangunguna sa lahat ng gawain na hindi natin magawa, gamit ang sarili nating lakas at mga kakayahan, at binibigyan nila tayo ng pagkakataong matanggap ang mga makalangit na gantimpala. Hindi ba't dapat tayong maging tunay na mapagpasalamat sa kanila? Mga kapatid, naniniwala ba kayo sa Diyos? Naniniwala rin ako sa Diyos. Kung naniniwala tayo sa Diyos, natural lang na maniwala tayo sa mga salita ng Diyos. Naniniwala ako, at naniniwala rin kayong lahat, sa mga salita ng Diyos na, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Mula ngayon, dapat nating sabihin na, lahat ng mga bagay ay aking magagawa, at hindi, sa tingin ko, hindi ko yun magagawa. Hindi ko kaya. Hindi tayo dapat na magsabi ng mga ganoong bagay. Malinaw na ibinigay sa atin ng Diyos ang mga salita, na magagawa natin ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay aking magagawa. Lahat ng bagay ay iyong magagawa. Lahat ng bagay ay ating magagawa. Gaano tayo magiging tunay na masaya, at magkakaroon ng kumpiyansa pag pinaniwalaan natin ito? Sinabi ng Diyos kay Moises na iunat ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat na pula. Kay Josue, ay inutusan lang niyang magmarcha sa palibot ng Jericho ng 7 beses para masakop ito. Hindi nasakop ang Jericho sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Josue, ninahawi ang dagat na pula sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Moises. Sinunod lang nila ang eksaktong iniutos ng Diyos sa kanila. Kung gayon, ano ang iniutos ng Diyos na gawin natin ngayon? Tingnan natin ang Matthew chapter 28. Sa Matthew chapter 28 verse 18 nasusulat, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Pag humayo tayo, magiging mga guro tayong lahat. Ang lahat ng bansa ay magiging ating mga alagad. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sinabi ng Diyos kay Moises na iunat ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat na pula, at inutusan si Josue na magmarcha sa palibot ng Jericho ng 7 beses, at sumigaw. Sa atin naman, sinabi ng Diyos na humayo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, naniniwala kayo sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos, at naniniwala tayong lahat sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Kung naniniwala tayo, hindi tayo dapat na mag-alinlangan kung matutupad ba ang mga bagay na ito o hindi. Ang mismong pagdududa ay isang patunay na hindi nila kasama ang Espiritu Santo, kaya imposibleng matupad ang kalooban ng Diyos doon. Mark chapter 9 verse 23. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Sa mga bagay na gagawin natin ng may pananampalataya, magkakaroon ng mga kanais-nais na resulta. Samantalang sa mga bagay na gagawin natin ng walang pananampalataya, tiyak na magkakaroon ng mga negatibong resulta. Walang bagay na hindi natin magagawa kung gagawa tayo ng may pananampalataya. Tinutulungan tayo ng Diyos na magawa ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang lahat ng bagay ay naisasagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, na siyang nagbigay ng mana sa ilang at naisa sa katuparan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na siyang naghawi sa dagat na pula. Para sa atin, ang salitang impossible ay hindi umiiral. Dapat nating hatiin ang salitang impossible gaya ng nahawi ang dagat na pula.
그러면 Pag hinati natin ito, ano ang makikita natin? I'm possible, tama? possible. 그렇죠? Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na gawing posible ang imposible. 하나님께서 능력을 주셨습니다. Gaano kahanga-hanga ito? 예? Ang lahat ay posible sa Diyos. 가능합니다. Kaya ang ebanghelyo ay dapat na laging isinasagawa ng may pananampalataya sa Diyos, hindi nagtitiwala sa ating mga sariling kakayahan, dahil magiging imposible ito. 하나님을 잊지 마시고 Umaasang hindi malilimutan ng lahat ng anak ng Zion ng Diyos. 우리 시온에 Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.